Ito po ang pinakabagong Honda Click 160. Bago na rin po yung kanyang mga decals. At ngayong araw ay sisilipin natin kung gaano nga ba kaganda ang scooter na ito. Excited na ba kayo? Tara! Ito po ang pinakabagong Honda Click 160. Bago na rin po yung kanyang mga decals. At ngayong araw, ito naman po yung ating bibigyan ng walk around review para po dun sa mga kababayan natin na hindi pa po nakakakita nito pong pinakabagong Honda Click 160. Ito pong kanyang mga turn signals ay located po rito sa bandang itaas para po siyang diamond type. More visible po yan kapag kayo po ay liliko sa kanan at kaliwa. At dito po sa bandang gilid, mayroon po siya diyang split na daytime running light. At naputol po yan, nag-continuous po yan hanggang dito sa bandang harapan. May nakalagay naman po rito na Click 160 na decal in orange color. Silipin naman po natin itong kanyang main headlight. Wow! Napakabangis nitong kanyang headlight. Para po siyang nanlilisik na mata ng robot. Mayroon naman po siyang dalawang pangil dito po sa bandang harapan. At dito po sa kanyang side profile, napakamaskulado. At ang lapad po nito pong kanyang muka. Matulis po ito pong kanyang pagkakadisenyo dito po sa side profile. At makikita natin dito yung napakalaking 160 na combination po yan ng orange, white, and then gray. May nakalagay po dyan na Honda in white color na decal. Ayan, matutulis din po ito pong kanyang front side cover. Dumako naman po tayo rito sa kanyang front suspension. Ito po ay gumagamit ng traditional telescopic fork. Black color naman po ito pong kanyang front suspension. Dumako tayo rito sa kabila. Silipin natin itong kanyang front braking system. Naka single rotor disc brake with single pot caliper na matte black. Tokiko po yung kanyang brand. Japanese brand po yan. At ito pong kanyang front fender is glossy black naman po siya. At ito pong kanyang cast wheel is matte brown color po siya na Y design. At ang sukat naman po nito pong kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 100 by 80-14. Dumako naman po tayo rito sa bandang itaas. Mayroon po pala itong maliit na visor dito sa bandang harapan. Glossy black color naman po siya. Ayan, nandyan po siya sa gitna. At ito naman pong kanyang handlebar cover is black color na matte black dito sa gitna. At dito po sa magkabilang gilid is glossy black po yan. At sa gitna, mayroon po tayo ritong makikita na Honda decal in white color. Mapunta naman po tayo dito po sa kanyang fully digital meter panel display. Ang astig din po nitong kanyang meter panel display. Mayroon po siya ritong 2-button selector. Mayroon po tayong select dyan and then set naman dito sa kabila. At dito sa gitna, mayroon po siyang Honda badge. At pagdating naman po rito sa kanyang mga button selector, mayroon po tayo ritong high beam and low beam, ang kanyang horn at turn signal selector. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong idling stop system at ang kanyang electric starter. At ito pong nandirito sa bandang harapan, ito po yung kanyang park brake lock. So ang kagandahan naman yan, kapag kayo po ay nagpark sa mga uphill or downhill, maglalak po yung ating gulong rito sa bandang likuran. So hindi po siya dadaus-dos pagdating po sa uphill and downhill. Yun po yung kagandahan nito pong kanyang park brake lock. At pagdating naman po dito po sa kanyang ignition, naka-smart keyless system na po siya at included na rin po dyan yung kanyang seat opener. At mayroon po itong 2 front pocket. Dito po sa kabila, malalim din po yan. So pwede tayong maglagay dyan ng gloves or coins. Abang dito naman po sa kabila, mayroon po siyang door. Bubuksan po natin. So press lang po natin siya. Mas malalim po ito. So pwede po tayo ritong maglagay ng mobile phones. And then ang kagandahan niyan, mayroon na din po pala siyang integrated na USB charging port. So gagamit lang po tayo diyan ng USB cable, pwede na po tayong mag-charge ng ating mga gadgets. Mayroon din po pala siya ritong utility hook na black color sa bandang gitna. At ang nagustuhan ko dito po sa mga scooter ay mayroon po itong mga footboard na gamit, maluwag po kasi yan. So pwede pa po tayong maglagay dyan ng mga existing baggage na hindi po kasya dito po sa ating underseat compartment.
At ito pong kanyang upuan, combination po pala ito ng black at gray color naman po dito sa bandang harapan. Simple lang naman po ito pong kanyang upuan, malambot din naman po siya kaya komportable siyang sakyan. At ito pong kanyang integrated na grab bar is very thick naman po siya kaya masasabi natin na matibay, black color naman po siya. At dito po sa kanyang side profile, silipin nga natin kasi bago na po yung kanyang decal. Ayan, so ganyan po pala yung bagong decals nito pong bagong Honda Click 160. Meron po tayo ritong orange, white, gray, black, and then may nakalagay po dyan na click. So decals na lang po siya. Wala na po tayong makikita ngayon na 3D emblem. At dito po pala sa bandang ibaba, nagkaroon po siya ng additional color dito, no? Black po rito sa bandang itaas, dito sa gitna is nagkaroon po siya ng silver color, which is more attractive po siya. At ito pong ating pillion step para sa ating back rider is chrome color din po siya. Buksan naman po natin ito pong kanyang upuan. Silipin po natin ito pong kanyang underseat compartment. Maluwag din po pala mga ka-LM. Kasyang-kasya po rito yung isang full face helmet. At marami na din po tayong mailalagay dyan na personal belongings. At dito naman po sa bandang itaas located dito pong kanyang fuel tank. At ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 5.5 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 46 km per liter. At pagdating po pala dito sa kanyang rear braking system, ito po ay gumagamit ng drum brake. At ito pong kanyang gulong rito po sa likuran, malapad din po. Silipin natin kung gaano nga ba kalapad dito pong kanyang likurang gulong. Ito po pala ay mayroong sukat na 120 by 70-14. Dumako naman po tayo rito sa bandang ibaba. Ito pong kanyang side stand ay equip po ito ng side stand engine cut-off switch. Mayroon din po itong center stand na black color. At ang bagong Honda Click 160 ay mayroon po itong 778mm na seat height. Ngayon naman po ay susubukan nating sakyan para maipakita ko sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. Ayan, mababa lang po ito mga ka-LM ha. Kayang-kayang i-maneuver ito ng mga 5 to and above. Para po sa mga magtatanong, ang aking height is just around 5'6". Lapat na lapat po yung ating paa into the ground. Kaya very comfortable ito para po sa mga tulad ko na 5'6" in height. At dito po natin makikita itong kanyang radiator at black color naman po ito pong kanyang radiator cover. So ito po ay naka-liquid cooling system. Ang kagandahan yan kapag mahilig po kayong mag long rides ay maaasahan natin itong Honda Click 160 pagdating po sa mga long rides driving purposes. Silipin naman po natin ito pong kanyang tambucho. Maporma din po ito pong kanyang stock pipe. Itong kanyang head protection guard is black color. Yung tip is silver. At mayroon naman po itong single exhaust. Mapunta naman tayo rito po sa kanyang tail light. Medyo matulis din itong kanyang tail light. Ayan, ang astig din po pala nito pong kanyang stock na tail light. LED na po yan. Naka-pop up naman po ito pong kanyang mga turn signals. At itong part na to na naka-imbos pag ating sinilip, yan po yung kanyang plate light. May added reflector light sa gitna, may Honda na decal na white color. At ito pong kanyang rear fender, ang siyang nagsisilbing kanyang plate holder. At pagdating naman po rito po sa kanyang rear suspension, ito po pala ay gumagamit ng single shock absorber. Glossy black naman po yung coil spring na ginamit nila dyan. At mayroon naman po siyang brace dito na silver color, which is good dahil nga more stable itong motorcycle. Dahil nga mayroon siyang brace dyan, kaya more durable po yung kanyang pagkakabuilt. Dito naman po sa kabila, ito pong kanyang engine is black color din po siya. Mayroon pong naka-intact dyan na Honda. Itim din naman po ito pong kanyang air filter cover. At may nakalagay naman po dyan na ASP Plus, also known as Enhanced Smart Power. Speaking of engine mga ka-LM, ito po pala ay mayroong 157 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 11.3 kW at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 13.8 Nm at 7,000 RPM. At ang bigat naman po ng scooter na ito ay mayroon po itong kabuuang bigat na 116 kg. Ngayon naman po ay pag-usapan natin kung magkano ang presyo ng pinakabagong Honda Click 160. Ito pong pinakabagong Honda Click 160 is mas mura po yung kanyang price. Compare natin doon sa kanyang
old version. At ang bagong presyo po nito pong Honda Click 160 ay nagkakahalaga po ito ng 116,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, mas mababa na rin po yung kanyang down payment ngayon. 10,000 pesos lang po ang kanyang down payment. At mayroon naman po itong 6,000 pesos sa loob po yan ng 36 months. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas nito pong pinakabagong Honda Click 160 ay maaari nyo po akong i-PM at i-message. At ako na din po yung magbibigay sa inyo ng pinakamalapit na Honda Guanzon dealers sa inyong lugar para hindi na rin po kayo mahirapan. Hanggang dito na lamang po, kita-kits po tayo sa mga susunod na scooter updates. Bye-bye!